Hi mga backyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So sa araw na ito mga backyard, i-update ko sa inyo ang nangyari sa aking albino na may dugong Hagoromo, and then sa aking cock na yellow na double crested na may dugo ding Hagoromo. So silang dalawa na parisan mga backyard is Hagobreed silang dalawa. And then sa previous vlog ko sa inyo, is-upload ko sa inyo ang nangyari sa aking ibunan na inatake ng daga. So, samahan nyo ako ngayon mga backyard. Ipapakita ko sa inyo dahil may bad news akong ibabahagi sa inyo sa nangyari sa aking ibon. So, wag na nating patagalin mga backyard. Let's go! Hello mga ka-backyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel at napadpad ka lang dito, ask ako ng malaking favor sa iyo. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga tips, ideas na ibabahagi ko sa inyo patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So bago tayo mag-start sa bad news ngayon mga ka-backyard sa aking mga alagang ibon, so namimigay muna ako ng kulasiman sa aking ibon na nasa blind cage. Ganito ang pagbigay ko sa kanila ng kulasiman mga ka-backyard. So inilagay ko po sa dapuan ang buong kulasiman na nakuha ko sa aking munting backyard para mayroong challenge ang aking mga alagang ibon pag once kumain sila. So ang bida po dito ngayon mga ka-backyard is itong Prillback Hago ko na albino. So ayan, yung lumakad mga ka-backyard. So siya pong bida. At saka sinamahan din mga ka-backyard ng mga ibang ibon na nasa blind cage ko. So ayan, nag-start na po silang lumapit para tikman ang kulasiman. So maganda po ang kulasiman sa ating mga alagang ibon, lalong-lalo na sa mga bagong parisan natin o sa ayaw magparis na ibon. So maganda siya dahil nakakaboss po siya ng breeding enhancer sa ating mga ibon na ipinagparis. At saka ang kagandahan din itong kulasiman mga ka-backyard, natural po siya sa ating mga alagang ibon. And then, mayroon pong mga natural vitamins na pwedeng makuha ang ating mga alagang ibon pag once namimigay tayo nito. At saka, hindi din ito mabibili. So, tipid ito sa atin. At saka sa mga nagtitipid dyan, katulad sa akin, nagtitipid ako. So, binibigyan ko ng kulasiman ng aking mga alagang ibon na nasa blind cage. Sa hindi pa nakakilala sa kulasiman, so ganito po ang kanyang dahon. Ganito po ang kanyang larawan. So, pag mayroon kayo nakita sa inyong munting backyard o di kaya sa tabing daan, so, pwede niyang kunin at ibigay sa inyong ibon. So, bago kayo magbigay ng kulasiman sa inyong ibon, so, dapat hugasan nyo muna ang kulasiman para secure at safety ang ating mga alagang ibon pag once kumakain na sila. Dahil, ang ugali kasi ng parakits mga ka-backyard, matatakaw na ibon to. So, kung nagbigay kayo ng kulasiman, and then hindi nyo nahugasan, tapos may maraming insekto doon. So, may posibilidad na magkasakit ang ating ibon. So, ngayon mga ka-backyard, pumunta na tayo sa bad news na nangyari sa aking ibunan. So, ito nakikita nyo ngayon is ito po yung vlog ko sa inyo na inatake ng daga ang aking ibunan. So, sila po yung nadali. And then, thankful ako mga ka-backyard dahil nakasurvive po yung dalawang male ko. Itong double crested ko na yellow na Hagobreed at saka itong English Badgie ko na TCB. So nakaligtas po sila mga ka-backyard dahil inoperahan ko sila. So ngayon is malakas na sila. Pero ito talaga nangyari mga ka-backyard, nadali yung albino na Hagobreed ko. Dahil siguro sa sugat niya sa paa kasi naputol ang paa nitong mga ka-backyard at saka nagkaroon siguro ng rabies sa daga. Kaya ayun, hindi talaga niya nakayanan mga ka-backyard, namatay talaga ang ating isang hen. So ayan po yung nangyari mga ka-backyard. Ito po yung naputol na paa niya. So parang na-infection o di kaya nagkaroon ng pamamaga ang kanyang paa na naputol sa kagat ng daga. So sayang na sayang talaga mga ka-backyard. Kahit ako, nanghihinayang ako dahil medyo mahal ang pagkabili ko dito. At saka good breeder ko itong ibon na to. At saka nakabigay lang ito ng 2 beses sa akin ng painakay. At ang last niya na nabigay sa akin is yung pinapostiran ko doon sa aking good poster parents na ibon. So kahit masakit sa akin dibdib mga ka-backyard na ganito ang nangyari sa aking breeder na Parakit Budgerigar.
So, kailangan talaga nating tanggapin para makamove on tayo at magpatuloy tayo sa hobby natin na pag-iibon. So, hindi talaga natin maiwasan mga ka-backyard na magkaroon tayo ng mga bad news sa ating mga alagang ibon pag once nag-aalaga tayo. So, kapag nakaranas tayo ng bad news sa ating mga alagang ibon, so, pagkunan natin yun ng lakas para ma-improve ang ating mga idea, mga pamamaraan kung paano maiwasan ang mga ganitong sakuna na atakihin ng daga ang ating ibunan. So hanggang dito na lang siguro ang pagsasama namin sa aking albino hen dahil nga hindi na talaga siya lumaban. Although ginawa ko ang lahat sa aking ibon para makasurvive siya, kaya nga nakasurvive ang dalawa kong male dahil nga ginawa ko ang lahat para maagapan ang mga pangyayari na nagawa ng daga sa kanila. So thankful naman ako kahit ganito ang nangyari sa aking ibunan na mayroon pa akong dalawang male na nakasurvive kahit namatay ang aking isang female. So ang gagawin ko na lang is tanggapin ko na lang na ganito yung nangyari para hindi masakit sa aking kalooban. So doon na lang ako kukuha ng mga future breeder ko sa kanyang painakay na naiwan na 4 na painakay na pinapustiran ko sa aking good poster parents. So ngayon mga ka-backyard, ililibing ko ng aking albino hen. So ito po siya. So naghukay ako ng lupa para malibing ko na siya mga ka-backyard. So salamat sa mga biyaya na naibigay mo sa aking ibon ko. So hanggang dito na lang talaga ang pagsasama natin.